Tuluyang ginulantang ni Alexandra Ayala ang buong Thailand matapos niyang pabagsakin ang home bet na si Tasapor Naklo sa singles semifinals sa pamamagitan ng isang dominanteng straight sets win, 6-1, 6-4. Sa gitna ng maingay na crowd at matinding home court pressure, ipinakita ni Ayala ang isang malinaw na mensahe. Hindi siya basta top seed. Isa siyang WTA level force na kayang manalo kahit nasa teritoryo ng kalaban. Sa panalong ito, opisyal nang nakalock ang kanyang singles medal at pasok na siya sa gold medal match. Mula pa lang sa opening set, kontrolado na ni Ayala ang laban. Isang game lang ang kanyang ibinigay kay Naklo, sapat para agad patamigin ang sigaw ng Thai crowd. Ang lalim ng kanyang ground strokes, ang linis ng footwork, at ang composure sa bawat rally ay naglatag ng malaking agwat sa kalidad ng laro. Kitang-kita na ang pressure ay nasa panig ng home player habang si Ayala ay kalmadong nagdidikta ng tempo. Nagkaroon man ng sandaling pag-angat si Naklo sa second set. Doon mas lalong lumitaw ang elite mentality ni Ayala. Kahit panandalyang naiwan sa score, mabilis siyang nag-adjust, binalik ang momentum at isinara ang set sa clutch fashion. Iyon ang eksaktong uri ng panalo na naghihiwalay sa magaling at sa tunay na champion. Ang kakayahang tumayo kapag umingay ang arena at sumasabay ang emosyon ng kalaban. Sa pag-abot sa finals, haharap si Ayala sa isa pang Thai contender, si Mananchaya Sawangkaew. Ibig sabihin, dalawang sunod na laban kontra hometown favorites ang dinaanan niya para sa ginto. Mas lalong tumitindi ang hamon, mas umiingay ang paligid, at mas mabigat ang pressure. Pero kung may pinatunayan ang semifinals win na ito, iyon ay ang kakayahan ni Ayala na gawing gasolina ang pressure. Hindi lang ito tungkol sa isang panalo. Ito ay tungkol sa dominance, sa mental toughness, at sa paniniwalang kaya ng isang Filipina na mangibabaw sa pinakamahirap na kondisyon. Isang panalo na lang ang pagitan ni Alexandra Ayala at ng singles gold. At sa puntong ito, malinaw na ang laban ay hindi na kung kaya niya, kundi kung sino ang makakapigil sa kanya. Ang panalo ni Alexandra Ayala laban kay Tasapor Naklo ay hindi simpleng semifinals result. Isa itong malinaw na statement kung nasaan na talaga ang antas ng kanyang laro. Sa harap ng hostile crowd sa Thailand, ipinakita ni Ayala ang maturity at composure ng isang veteranang sanay sa big stage pressure. Hindi siya nagpadala sa emosyon, hindi siya nakisabay sa ingay. Sa halip, ginamit niya ang bawat rally para ipaalala kung bakit siya ang pinakamataas na ranked player sa tournament. Mula sa unang punto, halatang kontrolado ni Ayala ang takbo ng laban. Ang kanyang serve placement ay consistent, sapat para pigilan si Naklo na makapag-set ng maagang ritmo. Sa baseline exchanges, malinaw ang kaibahan ng kalidad. Mas mabigat ang bola ni Ayala, mas malalim ang tira, at mas disiplinado ang kanyang shot selection. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na bumigay ang first set sa score na 6-1. Isang opening set na halos walang puwang para makahinga ang home bet ng Thailand. Ang mahalaga sa performance ni Ayala ay hindi lang ang lakas ng kanyang mga tira, kundi ang kontrol sa emosyon. Sa ganitong klaseng laban, kadalasan ang home crowd ang nagiging extra player sa court. Ngunit imbes na maapektuhan, ginamit ni Ayala ang katahimikan sa pagitan ng puntos upang mas lalong i-reset ang sarili. Kada error, mabilis ang bounce back. Kada panalo ng kalaban, walang bakas ng frustration. Ito ang malinaw na tanda ng isang player na handa para sa mas mataas na level ng kompetisyon. Pagsapit ng second set, natural na nagkaroon ng adjustment ang kampo ni Naklo. Mas agresibo ang galaw, mas maaga ang pagtira, at mas ramdam ang desperasyon na buhayin ng crowd. Dito nasubok ang mental strength ni Ayala. Sa ilang sandali siya ay naiwan sa score at ang momentum ay tila papunta sa panig ng Thailand. Ngunit imbes na magmadali, bumalik siya sa basics, high percentage shots, mahabang rallies at smart point construction. Ang pagbabalik ni Ayala sa second set ay produkto ng karanasan. Alam niya kung kailan lalakas ang palo at kung kailan sapat na ang consistency para pilitin ang error ng kalaban. Unti-unting bumalik ang control, unti-unting humina ang sigaw ng crowd, hanggang sa tuluyang may sara ang set sa 6-4. Isang klasikong example ng composure under pressure, hindi flashy pero ruthless sa execution. Sa panalong ito, hindi lang finals berth ang nakuha ni Ayala. Naipakita rin niya na kaya niyang talunin ang sistemang pabor sa host country. Dalawang bagay ang malinaw matapos ang semifinals. Una, ang singles gold ay realistic at abot kamay. At pangalawa, ang pinakamalaking kalaban ni Ayala ay hindi na ang ranking o ang crowd, kundi ang kakayahan niyang panatilihin ang ganitong antas ng laro hanggang sa huling punto ng finals.
Ang pagpasok ni Alexandra Ayala sa singles finals ay naglatag ng mas mabigat na hamon. Isang all-out showdown laban sa huling tie obstacle na si Mananchaya Sawang. Kung ang semifinals ay isang test ng composure, ang finals ay magiging sukatan ng dominance. Hindi na sapat ang control at consistency. Kailangan dito ang killer instinct at walang bahid ng pag-aalinlangan sa bawat desisyon sa court. Si Sawang Kaew ay hindi basta-bastang kalaban. Bilang isa pang hometown bet, inaasahang lalabas siya na may buong lakas ng Thai crowd sa likod niya. Mas sanay siya sa kondisyon ng court, mas pamilyar sa environment, at mas motivated na pigilan ang isang foreign star na agawin ang ginto sa sarili nilang teritoryo. Ngunit dito papasok ang pinakamalaking edge ni Ala, ang kanyang WTA-level experience at exposure sa mas mabibigat na pressure kaysa sa SCA Games stage. Ang mahalaga para kay Ala sa finals ay ang maagang pagkuha ng momentum. Bay sa kanyang ipinakita laban kay Naklo, malinaw na kapag siya ang nagdikta ng pace mula umpisa, nahihirapan ang kalaban na makahabol. Ang deep baseline shots at controlled aggression ang magiging susi upang pigilan si Sawang Kaew na makuha ang crowd energy. Sa sandaling mawala ang sigla ng audience, babagsak ang emotional advantage ng Thailand. Ngunit higit sa taktika, ang laban na ito ay mental war. Dalawang sunod na Thai players ang kailangang talunin ni Ayala para sa ginto, isang ruta na malinaw na hindi madali at hindi pabor sa kanya sa papel. Dito, masusukat kung gaano na siya kahanda hindi lang bilang rising star, kundi bilang tunay na leader ng Philippine tennis. Ang bawat breakpoint, bawat deuce game, ay magiging test ng kanyang discipline at patience, malalim pang stakes sa finals na ito. Ang singles gold ang magiging pundasyon ng kanyang double gold ambition at ng mas malawak na triple medal mission sa torneo. Ang panalo ay hindi lamang dagdag sa medal tally ng Pilipinas, kundi isang malakas na pahayag na kaya nang dominahin ng isang Filipina ang rehiyon kahit sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ito ang klase ng panalo na nagbabago ng perception, mula contender tungo sa benchmark. Kasabay ng singles finals, kailangan ding i-manage ni Ala ang physical at mental na pagod dahil sa kanyang commitment sa mixed doubles. Ang straight sets win sa semifinals ang nagbigay sa kanya ng mahalagang advantage, mas kaunting oras sa court, mas malinaw na pag-isip, at mas buo ang enerhiya para sa sunod-sunod na laban. Ang ganitong efficiency ay critical sa multi-medal bid. Sa huli, ang finals ay hindi lang laban para sa ginto, kundi laban para sa legacy. Ang panalo laban kay Sawang Kaew ay magiging simbolo ng total conquest sa host nation at patunay na ang pressure ng home crowd ay walang bisa laban sa world-class preparation. Nasa kamay na ni Alex Ayala ang pagkakataon na isulat ang isa sa pinakamalalakas na kabanata ng Philippine sports sa SCA Games, isang laban, isang ginto at isang makasaysayang sandali na hihigit pa sa scoreline.